What's up guys and welcome to our motovlog. And for today's video guys, siyempre ang pinangako sa inyo na magbibigyan natin ng accessories ng ating ADB 160. So bali ang dumating na orders natin guys is left hand switch na converted na pang NMAX to, pero lalagay natin sa ADB like my old ADB, nakaganon yung kanyang switch. So para meron siyang switch ng mini driving light na kasama dito. Then side mirror, mini driving light, riser, and busina guys. Siyempre, lalagay natin yan ngayong araw. So bali yung mga ibang accessories niya na parating, ngayong araw sila darating, pero habang parating pa lang yung mga accessories na yon, gagawin na natin ang ating ADB 160. Sana all. Para, siyempre, masaya ako at masaya din ng may kapatid na ADB 160. Alright guys, ito siyempre samahan nyo kung paano kalasin ang ating ADB 160. Siyempre, nakita nyo naman at tayo lang gagawa nito. Gagana naman natin pagkamekos-mekos sa panghula. Ay, natanggal. Dalaw pa lang natin tanggalin to guys. So, hindi mo na kailangan tanggalin itong nasa likuran. Bali, lugan nyo lang ng konti nang lumuwag yung kanyang rubber dito. So, nakikita ba ako sa camera? Ayan, at para ibaba mo lang ng konti at bumaba na siya. So, hindi mo na siya kailangan kalasin. Ano yung technique niya guys? Sa tagal-tagal ko nagtagal ng windshield, dinalis ko pa dati to. Pero natutunan ko siyang tanggalin na ibaba mo lang ng konti. Mas maganda at mas mabilis. Pwede na! So, kakalasin ko na to. Kung kanyang fairings, samahan nyo ako sa pagkalas. Pero ito, ita-timelapse ko na lang at itadab ko na lang para mapanood nyo maayos ang aking pagkalas sa ating ADB 160. At syempre guys, ayan, start natin ang ating pagkalas sa ating ADB 160. Syempre, unahin muna natin yung mga bolts nyo sa taas. At syempre, ayan, tatanggalin muna natin kanyang fairings sa pinakalikod ng kanyang handlebar kasi kailangan muna alisin bago alisin yung sa harapan. Pero medyo nahirapan akong konti dahil bagong-bago yung motor natin, ayaw nating masira, kaya chill muna natin. Shout, big shoutouts to our Mama G. Ayan, at binantayan ako dyan habang ginagawa akong ating ADV kasi nakikita niyan, dami parating na accessories at medyo nasisermon na ako ng konti dyan, pero okay lang yan dahil sobrang bait ni Mami at hindi na tayo pinipigilan na bumili sa ating mga investments na dyan lang tayo nagiging masaya guys. Kaya ayan, medyo inuna ko na ang ating busina sa paglagay ng busina. Siyempre, kinukuha ko muna yung kanyang pwesto at siyempre wiring natin yan guys, papagitan natin. Ayan na guys, at kitang-kita nyo naman kung paano ginawa ang ating busina. Ayan o. So bali hindi siya tatama guys, meron siyang fairings na nakaumbok dyan. So bali ganyan ang pwesto kong ginawa para malakas ang busina natin. At syempre nilinya na natin ang ating busina using the relay guys. Syempre dapat meron siyang relay para medyo hindi puwersado yung kanyang kuryente. At kanyang left hand switch nakasunod na at ang kanyang mini driving light dyan sa pwesto na yan. Ayan guys, at linilinyahan ko na ang ating busina, lalagyan ng relay at kanyang syempre gumagamit pa tayo dyan ng test light. Syempre para sigurado tayo na positive yung ginagamitan natin ng kuryente, baka magkabaliktad, baka masunog ang linya ng ating ADB 160. At ayan guys, papakita ko sa inyo ang kung paano matapos ang ating linya ng kuryente sa busina. Oops! Alright guys, dahil tapos na yung kanyang busina, tapos na yung linya ng busina, pero yung linya ng left switch hindi pa, so kaya hindi ko pa sinara. So bali itataas ko muna tong kanyang manibela na riser para sa riser, para makita ko yung kable kung gaano kahaba yung dapat i-adjust or hindi na pala kailangan i-adjust. So para makita natin kasi ngayon pala ako maglilinya ng ADB 160 na sa left switch niya. So para makita natin yung switch niya mismo, kung yung kuryente ng switch kung sakto na ba or kailangan pangabahan or ano bang kailangan dapat gawin o i-modify. Right, samahan nyo sa pagbaklas guys. Madali lang to, bali apat na Allen wrench lang to. Napapaigot natin, tapos alisin, tapos papatong na yung riser. So ganoon na siya kabilis. So bali samahan nyo ako pa sa pagkalas ng ating handlebar para malagyan natin yung ating riser.
At syempre guys, ayan, gumamit tayo ng Allen wrench dyan at maliit na tubo para medyo di tayo mahirapan dahil mahigpit yung yung mga tornilyo. Yan, kita-kita nyo naman at inano natin ang kanyang manibela. So tinesting ko muna itong mga riser, saktong-sakto, buti na lang sakto ang ating mga in-order kasi kopyang-kopya lang naman yung mga accessories niyan guys sa ating ADB 150, kaya hindi na tayo masyadong nahirapan at meron tayong kinokopya syempre. At syempre guys, ayan, at patapos na ang ating riser. Nakikita nyo naman yan, talagay ko na itong sa taas niya. Hindi ko nga alam kung sakto itong manibela na pangat hindi. Ayan guys, at patay na. So ilalagay na natin itong kanyang takip sa taas para tapos na ang ating riser, nakangat na ang ating manibela. Ayan guys, simekos na natin ang ating riser. Ayan, papakita ko na sa inyo. Ayan, at kulang pa pala na isang tornilyo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kukulin ko lang. Ayan, tigbitan ko na lang yan guys at tapos na ang ating riser. Ganun lang siya kadali. At syempre lalagyan ko din yan ng bracket na dito para sa hawakan ng phone holder. Ayan, kagaya nito guys. Ayan, kagaya nito. Lalagyan natin ng ganito. Dito. Ayan. Kopyang-kopya guys. Walang anuman. Walang anumang paggaya. Alright guys, panoorin nyo kung paano ko ibuo ang ating riser na mayroong bracket dito. Bubutasan ko to guys. Itong riser niya mismo. At ayun na nga guys, at kita-kita nyo naman na kinakopya ko na o dinidiskartehan ko na ang kanyang phone holder kasi ginagaya ko yung sa kabila, kaya palipat-lipat ako sa ADB 150. Buti na lang nandyan pa yung motor natin sa kabila, hindi ko pa siya pinag sa loob ng bahay, kaya pero pagkatapos niyan guys is tinuloy ko na yung ating left switch. Alright, at syempre guys, tingnan nyo naman at nandito na tayo sa pangmalakasang conversion ng switch. Pang NMAX talaga to guys dahil to may passing at ganito rin ginawa ko doon sa isa kong motor. So ganito rin din gagawin ko doon sa bagong ADB. Ito yung stock switch ng natin, ng Honda ADB 160, tapos papalitan natin ng pang Yamaha. Pero okay lang yun kasi hindi naman yun. Ayan guys, kino-convert ko na, linilista ko muna yung code ng mga orient ng mga kulay para alam natin baka bumubusin na tayo, nagsisignal light siya. Ang galing! Ang galing! So bali ayusin natin to at panoorin nyo kung paano natin na hulaan yung yung paggawa dito at matsamba. Let's do it. Ayan guys, ang ginagawa ko na nga ang ating left hand switch na minekos-mekos ko na sa aking paghinang ng kuryente. Siyempre hindi natin pwedeng hindi hinangin ng mga kuryente niya para matibay at mas magandang daloy ng kuryente. Hindi pwedeng i-tape na lang yan at siyempre medyo mahina nun. Siyempre kailangan natin hinangin lahat ng gagawin natin sa ating left hand switch. Kita-kita nyo naman at wala man tayong katulong sa paggawa ng ating ADV. Alright guys, at itutuloy na pala natin yung ating paggawa sa ating ADV. So, yan. Nakapag-cut na ako ng mga bakal pero nakalimutan kong i-video. Ayan, ito nga yung bakal. Kakaputol ko lang. Yan, nilinisin ko lang yung gilid. Ito yung magiging bracket ng natin, mini driving light. So, bali dalawang gagawin ko kasi left and right yung mini driving light natin. Medyo nakatago sila. Ayaw kasi nakikita yung mga MDL natin para gusto ko malinis lang makita yung ATV. So gagawa ko ng sarili na lang mini driving light. Pagtapos nito, mag-welding ako para dun sa tornilyo niya. So bali linisin ko muna guys. Papakita ko sa inyo yung ginawa kong bracket nito. Nakita nyo ba? So para dito sa mini driving light yan. So magbubutas pa ako ng dalawa niyan. So para humigpit siya. Then ito na yung magsisilbing bracket niya guys. Para malinis yung pagkalagay dito sa natin sa ADB 160. At syempre lalagyan ko ng tornilyo dito para dun siya magbabracket dito sa natin sa headlight sa baba. Kasi meron nakabang yan So parang kagaya nung ADB ko na 150 pero mas malinis ito kasi ito mas tago kaysa dun sa isa. Letter L lang yung bracket niya pero matibay ito guys.
At ayan na guys, winewelding ko na yung ano, yung kanyang tornilyo na hawak dun sa bracket ng mini driving light. Siyempre left and right yan. So lahat ng dalawang yan. At pagkatapos nito guys, pininturahan ko na rin yan, pinatuyo ko at pininturahan ko na para malagyan natin sa ating ADB 160. Alright guys, at nakita nyo, napanood nyo ba na paano ko ginawa yung bracket natin? At yan, tapos na. So ito yung bracket na ginawa natin. Ayan, so bali gumawa tayo ng sarili natin bracket para mas maganda yung pagkalabasan ng mini driving light natin sa mismong ADB guys. Ayan. So left and right. Bali ito yung sa kaliwa, ito yung sa kanan. So lalagay ko na sila. Samahan nyo ako sa paglagay guys. Adjust natin ang ating camera para makita nyo. Di ko alam yan kung nakikita ko hindi. Pero dahil pagka fix ko na lang dito, doon ko lang siya papakita sa inyo guys. So testing ko muna kung sakto yung liwanag niya pag gumana siya or kailangan pa bang i-adjust to ng konti. At syempre guys, bago ko linagay yung ating mini driving light, tinagay ko muna tong fender extender niya, fender extension niya pala guys. Kita-kita nyo naman at tinatapos ko ng kanyang tapalodo sa harapan para minsanan na bago ko lagay yung kanyang yung kanyang mini driving light. Ayan, kita-kita nyo at ako lang mag-isang gumagawa sa ating motor. Medyo hirap-hirap ako dyan, medyo mabigat ang ADB 160 kahit na merong upuan sa parang medyo kulong sa taas, pero kita-kita nyo naman at tinapos ko na rin yung kanyang grill sa kanyang signal light dito sa likod. At syempre sa harapan guys, nilagay na natin yan kasi nakakalas na din yung sa harapan Kaya pinapakita ko sa inyo yung video, yung nasa likuran na nilalagyan ko siya ng grill, yung kanyang turn signal, left and right talagyan natin yan guys syempre. Para matibay at safe yung ating mga turn signal. At shoutout sa kay Ninong Adonis na dumating dyan at pinapanood akong magtrabaho. At ayan guys, syempre ginabi na pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Lalagyan na natin ang ating side mirror. Syempre dapat matapos ngayong araw to para magamit na natin bukas ang ating ADB 160. Kita-kita nyo naman same na same yung mga gamit sa aking ADB 150 sa aking bagong ADB 160. Sinabi ko naman sa inyo na same concept ng aking ADB 150 ng ating 160 but not the same color. At syempre guys, kahit gabi, tuloy-tuloy na natin at ilalagay na natin ang kanyang bootrest matting. Ito. Yan, medyo merong kamurahan kaya ang presyo nito ay medyo mapapamura ang konti. Kaya ilalagay na natin kanyang footrest. Kanyang hindi ko lang, makalimutan kong tawag At syempre, nilalagyan na natin yung ating footrest matting guys. Kaya kita-kita nyo naman at ginawa ko naman the flash ang aking sarili para malagyan na natin itong ating footrest matting sa magkabilaang pwesto ng ating paa. At nilalagyan na natin yung kanyang mga tornilyo. At syempre kasama niyan ng item nung pagdating yung mga tornilyo niya guys. So bali naglalagay na lang kayo. Yo, what's up guys? Ayan, super pagod na ako, ginabi lang ako guys pero tignan nyo, tapos na lahat tapos na guys. So sasalpak ko na lang yung mga fairings na sa harapan sa windshield, then tapos na tayo. Then i-vlog na natin, full vlog na natin yung ano niya, kung ano yung mga nalagay natin at mga kung functioning ba lahat or goods ba lahat yung nagawa natin. Alright, samahan nyo ako sa pagbuo ng ating motor in 3, 2, 1, tapos i-full vlog na natin. Alright! At syempre guys, kahit ginagawa na natin, binubuo na natin ang ating ADB, hindi mawawala ang ating special shoutouts! Syempre guys, at una sa ating list ay si Sir Aaron De La Peña. At syempre pinapa-shoutout niya rin ang kanyang anak na si Ron Maurice at ang kanyang asawa na si Ma'am Rhea Divina, ang kanyang asawa. Maraming salamat sa inyo at more blessings to your family at maraming salamat sa pag-subscribe mo sir. At ang susunod na sa ating list ay si Sir Motivational Speech. Maraming salamat sa pag-subscribe sir. Shout out to you. Ang next natin ay si June Mark De La Rosa. Maraming salamat sir sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. At ang susunod ay si Sir Shuan TV Rasta. At sana tama ang aking pagbigkas sa inyong pangalan sa YouTube sir. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. At ang susunod ay si Sir Yel Mariano. Maraming salamat sa pag-subscribe sir. Shout out to you at more powers to your YouTube channel sir.
At syempre, susunod na natin ang mga nag-comment sa ating last vlog. Ang ating una sa list ay si King James Mendoza. Maraming salamat sa iyong pag-comment sa ating YouTube channel at nagpapa-shoutout talaga siya. No, minsan nakita niya ako sa daan at bakit hindi ko pa daw siya sina-shoutout. At ito na ang iyong oras para shoutout kita, King James Mendoza. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe at pag-comment sa ating YouTube na last vlog. So, abangan mo tong video na to. Alam ko at abangan mo talaga tong video na to. Masa-shoutout ng iyong pangalan. Maraming salamat sa iyo at pinapaalala mo sa akin na isa-shoutout na kita sa aking next vlog. So, ang susunod sa ating list ay si Sir Leonard. Maraming salamat sir sa pag-comment po sa ating YouTube channel at sa ating vlog. Sa ating vlog. Maraming salamat sa iyong pag-comment. At ang susunod natin ay si Sir John Michael Magkuro. Maraming salamat sa pag-comment sir. Sana di kayo magsabang mag-comment sa ating mga susunod pang mga vlogs. At syempre ang kasunod niya ay si Flap TT. Di ko alam kung tama yung pagbigkas ko guys, pero ito yung nababasa ko sa kanyang account sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat sa iyo ma'am. At ang susunod natin ay si Boss Amo Aldwin Argel. Maraming salamat sa iyong pag-comment sa ating vlog for our pagkuha ng motor na ADV 160. At syempre kailangan natin shoutouts yan. At ang susunod ay si John Brando. Sir, ang nasabi mo sa ating comment ay anong klaseng caption yan? Sir, yun lang po yung naisip natin na caption. So, kaya yun na lang linagay natin. Maraming salamat sa iyong pag-comment sir. More powers to you. At syempre, papakita natin sa ating screen ang ating mga nag-comment guys. Ayan, sunod-sunod sila oh. At ako'y nasisiyan at maraming nag-comment sa ating screen ay sa ating last vlog. At sana hopefully sa susunod na mga vlogs natin ay mas marami pang mag-comment. Maraming salamat po sa inyo at huwag kayong magsawang manood sa ating mga vlogs. At thank you. Wala pong sawang magpapasalamat sa inyo at ma-appreciate ko po ang kanyang pag-comment sa ating mga vlogs. At syempre baka makalimutan ko pa ang isang nag-comment sa ating last vlog guys, si Sir Alex Colmenar. Maraming salamat sa iyong pag-comment sir at more powers to you. And thank you sa paglaan mo ng comment sa ating last vlog. At syempre tutuloy na natin ang ating special shoutouts sa ating mga kaibigan na dumating dito last time na si Boost Mic TV. Maraming salamat sa pagpunta. At kita nyo naman guys at meron na siyang stickers ni Arrow Moto Vlog. Maraming salamat at dinagay mo sa iyong NMAX V2 Boss Mike. Maraming salamat. Ang kasunod niya ay si Sir Ron na pinaka malinis sa grupo namin. Shoutout to you brother. At kita nyo naman guys at naglagay na siya ng stickers ni Arrow Moto Vlog at humingi pa siya ng extra 2 stickers. Di ko alam kanino niya bibigay. Maraming salamat sa iyo sa suporta at friendship. At ang kasunod niya ay si Sir Marco Manalo, ang pinakamalakas na rider dito sa amin sa Pampanga, si Sir Marco Manalo. Ayan guys, at meron na rin siyang sticker na Arrow Moto Vlog. Shoutout to you and more rides to come brother. Ingat ka palagi. At syempre doon na natatapos ang ating pag-shoutouts. At sana sa susunod mas marami tayong shoutouts. At abangan ko ang ating mga magko-comment at mga new subscriber at ma-shoutout ko sa susunod natin sa ating vlog. Hopefully na yung vlog ko is for my old ADV na linagyan ko na siya ng ilaw sa baba. So bali ano yun guys is ang tawag doon is modification lang siya. So sana magustuhan nyo at i-vlog ko yun sa susunod. Then maraming salamat sa mga nagpa-shoutouts at new subscriber. Hopefully na dumami pa yung mga subscriber natin at thank you at papakita natin ang full vlog ng ating ADV 160. Yo, what's up mga ka-araw? Ayan at okay na ang ating ADV 160. So start na natin guys. So bali, yan pagka-start ko, ito linagay natin side mirror, left hand switch, yan gumagana, passing, then itong packet na dito sa switch. Then itong grill sa turn signal,
Itong kanyang apakan. Then, engine guard. Itong kanyang sa side stand na para mas maganda at yung sa center stand. Engine guard, ayan guys. Siyempre sa likuran meron din tayong grill. Yan, left and right yan. Tapos itong ano natin, K3 na para sa GB box niya guys. Yung box wala pa guys, pero kukunin na natin, pero nabili na siya. So bali, ayan, ito nalagay. Tapos na. Ayan. Tapos, siyempre yung kanyang driving light sa baba. Tagong-tago. Ayan, mukhang wala man nalagay, pero siyempre, alas nalagay na lahat yan guys. Pati itong mud guard. Ayan. Para hindi ganong umakyat yung dumi. Then, wala na. So, papakita natin kung paano nag-work yung kanyang mini driving light. So, start muna natin yung motor. Ayan. Low beam. Then, high beam tayo. High beam. High beam. Yun. At syempre guys, meron siyang passing light. At syempre yung kanyang busina. Alright, this is Saro Motovlog. Peace out muna tayo guys. Thank you for watching.